Nagsimula ang kwento sa isang masukal at abandonadong kagubatan, kung saan may dalawang lalaking nagtatago sa dilim ng gabi. Biglang may narinig ang isa sa kanila na kakaibang ingay mula sa malapit. Maingat siyang lumapit habang hawak ang isang malaking kutsilyo, ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, bigla silang sinalakay ng mga misteryosong nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong tinangka ng isang batang lalaki na kilala bilang number 3 na makatakas at mailigtas ang kanyang buhay, ngunit lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. Maya-maya, nahuli siya ng malupit na commander ng hukbong Mogadorian, inagawang espesyal na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, at walang awang pinatay. Ilang sandali lamang ang lumipas, naging abo ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, isinabot ng commander ang kwintas kasama ng iba pang mga kwintas na nakasabit na sa kanyang leeg, na nagpapakitang hindi si number 3 ang una niyang naging biktima. Samantala, sa lugar na malayo roon, si John Smith, na kilala rin bilang number 4, ay masayang nagpapalipas ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan sa tabing dagat. Pagsapit ng gabi, lumangoy siya sa dagat kasama ang isang babae. Tahimik at napakaganda ng lahat, ngunit biglang may matinding liwanag na lumabas mula sa kanyang binti. Kumalat ang matinding sakit sa kanyang buong katawan at napasigaw siya sa tindi ng nararamdaman. Habang nagdurusa, nakakita siya ng isang nakakatakot na pangitain. Nakita niya si number 3 na tila binabalaan siya tungkol sa panganib na paparating. Samantala, ang mga taong nasa paligid niya ay kinukunan siya ng video gamit ang kanilang mga cellphone at pinagtatawanan ng kanyang kakaibang kalagayan. Ilang sandali pa, nawalan ng malay si John. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa tabing dagat, kung saan naghihintay ang kanyang tagapag-alaga na si Henry. Sina John at number 3 ay kabilang sa grupo ng mga espesyal na batang may pambihirang kapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay may nakatalagang tagapag-alaga na ang tungkulin ay protektahan sila sa anumang kapalit. Nang mapansin ni Henry ang bagong marka na lumitaw sa binti ni John, agad niyang naunawaan ang pinakakinatatakutan niyang mangyayari. Patay na si number 3. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang inimpake ang kanilang mga gamit. Binura niya ang lahat ng bakas ng dating buhay ni John, kabilang ang mga litrato nito kasama ang kanyang mga kaibigan. Umalis silang dalawa nang hindi na lumilingon, dahil alam nilang mas malapit na ngayon ang panganib. Habang nasa biyahe, ipinaalala ni Henry kay John ang tunay niyang pinagmulan. Si John at ang 8 iba pang batang may natatanging kapangyarihan ay nakatakas papuntang Earth mula sa planetang Lorien. Sinakop ang kanilang mundo ng malulupit na Mogadorian, at ngayon ay hinahabol sila ng mga ito sa Earth. Ang mas nakakatakot pa rito, maaari lamang patayin ng mga Mogadorian ang mga batang iyon sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Ang mga markang lumitaw sa binti ni John ay patunay na napatay na sina number 1, number 2, at number 3. At bilang number 4, siya na ngayon ang susunod na target. Upang maprotektahan siya, binigyan siya ni Henry ng bagong pagkakakilanlan at ipinaliwanag na ang pananatiling nakatago ang tanging paraan para mabuhay sila. Dahil dito, lumipat sila sa isang tahimik na bayan na tinatawag na Paradise, Ohio. Pagkatapos nilang manirahan sa isang lumang bahay, napansin ni John ang poster ng sikat na football player na si Bernie Kosar na nakasabit sa dingding. Ngunit hindi niya alam na may isang maliit na butiki na matagal nang sumusunod sa kanila at palihim ding nakapasok sa bahay. Samantala, patuloy na binubura ni Henry ang lahat ng bakas ni John sa internet upang hindi sila matunten ng mga Mogadorian. Bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas ng bahay kaya agad silang naging alerto. Paglabas nila upang tingnan ang nangyayari, nagulat sila nang makita nilang ang maliit na butiki ay bigla na lamang nagbago at naging isang aso. Ayaw sana ni Henry na alagaan ang kakaibang hayop, ngunit nagpumilit si John hanggang sa pumayag din siya. Pinangalanan pa niya ang aso na Bernie Kosar, kapangalan ng football player na nasa poster. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, palihim na itinago ni Henry ang isang misteryosong kahon sa loob ng isang lumang orasan sa dingding. Ito rin ang orasan na iniwan ng ama ni John bago ito namatay. Ang kahon ay naglalaman ng mahahalagang lihim at mga kasagutan sa matagal nang nakatagong katotohanan, ngunit alam ni Henry na hindi pa handa si John na malaman ang lahat ng iyon. Samantala, dumating si number 6 sa dating bahay ni John sa tabing dagat. Pumunta siya roon upang hanapin si John, ngunit wala na siyang nadatnan. Nang mapagtanto niyang umalis na ito, gumawa siya ng isang matinding hakbang at sinunog ang buong bahay. Sa loob lamang ng ilang sandali, mabilis na kumalat ang apoy at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ngunit ang mas nakakagulat, lumabas si number 6 mula sa apoy nang walang kahit isang sugat. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ni Henry, nagpumilit si John na pumasok sa paaralan. Ipinangako niyang hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakaagaw ng pansin at kikilos siya tulad ng isang ordinaryong estudyante. Sa huli, pumayag din si Henry, binigyan siya ng cellphone, at pinaalis siya na may mahigpit na paalala na maging maingat. Ngunit pagdating pa lamang ni John sa paaralan, natuklasan niyang sinundan pala siya ni Bernie Kosar hanggang doon. Habang kinukuha niya ang schedule ng kanyang mga klase, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa loob ng opisina ng punong guro. Ang pangalan niya ay Sarah. Nahuli siyang palihim na kumukuha ng litrato ng isa sa kanilang guro. Sa unang tingin pa lamang ni John sa kanya, agad na siyang nabighani. Inatasan ng pamunuan ng paaralan si Sarah na ipasyal si John sa buong campus at tulungan itong hanapin ang kanyang locker. Habang magkasama silang naglalakad sa pasilyo, tinawagan ni Henry si John upang kumustahin siya, ngunit hindi niya ito sinagot.
Maya-maya, nilapitan sila ng isang grupo ng mga estudyante. Nangunguna rito si Mark, ang mayabang at kinatatakutang star athlete ng paaralan. Buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang kanyang sarili bago umalis. Habang papalayo siya, sinadya niyang itulak ang isang payat na estudyante dahilan upang mahulog ang skateboard nito sa sahig. Hindi nagatubili si John, pinulot niya ang skateboard at ibinalik ito sa may-ari. Ang simpleng kabutihang iyon ang naging simula ng kanyang pagkakaibigan sa isang batang nagngangalang Sam. Pagkatapos ng klase, muli na namang nakita ni John sina Mark at ang kanyang mga kaibigan na binubuli si Sam. Dahil dito, nag-init ang kanyang ulo. Bigla niyang dinampot ang isang football at ibinato ito ng napakalakas hanggang sa tumama ito sa isa sa mga kasamahan ni Mark at tumilapon ito palayo. Walang makapaniwala kung paano na ibato ni John ang bola ng ganoon kalakas. Kasabay nito, napansin ni John na nasa malayo si Sarah at palihim siyang kinukuhanan ng litrato. Kinagabihan, binisita ni John ang website ni Sarah kung saan naka-upload ang napakarami nitong mga larawan. Laking gulat niya nang makita niyang may isang buong album na puro litrato niya ang laman. Ngunit tulad ng dati, nanatiling maingat si Henry. Agad niyang binura ang lahat ng larawan ni John mula sa website upang matiyak na walang maling tao ang makakatuklas sa kanya. Samantala, siniyasat ng mga Mogadorian ang nasunog na bahay at natuklasan nila ang isang mahalagang katotohanan. Buhay pa pala si number 4. Mula noon, iisa na lamang ang kanilang misyon, hanapin siya at tuluyang patayin. Dahil sa impormasyong iyon, lalo pang tumindi ang kanilang paghahanap kay John. Kinabukasan sa paaralan, habang nasa loob ng klase si John, biglang nagliwanag ang kanyang mga kamay ng kulay asul at puti. Isa pala itong espesyal na kakayahan na tinatawag na luman, hudyat na nagsisimula ng magising ang kanyang mga nakatagong kapangyarihan. Kasabay nito, biglang nagliwanag ang relo ni Henry na naiwan sa bahay. Agad niyang naunawaan na may mahalagang nangyayari kay John. Samantala, natarante si John. Mabilis siyang lumabas ng silid-aralan at nagtago sa isang bodega habang desperado niyang sinusubukang pigilan ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, dumating si Henry at tinulungan siyang kumalma. Ipinaliwanag niyang nagsisimula ng umusbong ang mga kapangyarihan ni John at simula pa lamang iyon ng lahat. Pagbalik nila sa bahay, binalaan siya ni Henry na ang mga bagong kakayahang ito ang magpapalakas at magpapabilis sa kanya ng higit kailanman. Ngunit hanggat hindi niya ito lubusang nakokontrol, hindi paligtas para sa kanya ang pumasok sa paaralan. Pagsapit ng umaga, sinimulan ni John na subukan ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Una, ipinakita niya ang ilan sa kanyang mga kakayahan kay Bernie Kosar bago siya palihim na lumabas sa bintana. Pagdating niya sa isang malawak na kakahoyan, sinubok niya ang hangganan ng kanyang lakas. Kumuha siya ng bato at ibinato iyon ng napakalakas hanggang sa tuluyan itong nawala sa kalangitan. Pagkatapos, nagsimula siyang tumalon ng napakataas na parabang wala ng epekto ang gravity sa kanyang katawan. Sa bawat sandaling lumilipas, lalo niyang napagtatanto kung gaano kalakas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Samantala, pumasok ang commander ng mga Mogadorian sa isang grocery store at kumuha ng napakaraming pagkain. Ngunit sa halip na kainin ito, inihagis niya ang lahat sa mga nakakatakot na nilalang na nagtatago sa dilim. Dito naging malinaw na hindi siya nag-iisa at may mas mabagsik pang mga halimaw na naghihintay lamang ng tamang oras upang umatake. Pagbalik sa bayan, hindi inaasahang nagkita sina John at Sarah. Nagpasya silang maglakad ng magkasama. Habang naglalakad, napansin nila si Sam na nakatayo sa kabilang kalsada kasama ang kanyang amain. Kitang-kita sa mukha nito na hindi siya komportable at tila may mabigat na dinadala. Upang gumaan ang kanilang usapan, inimbitahan ni Sarah si John na maghapunan sa kanilang bahay. Doon ay nakilala ni John ang buong pamilya ni Sarah. Habang kumakain, ikinwento ng mga magulang ni Sarah kung gaano ito kahilig sa photography. Iminungkahi rin nilang dalawa na pumunta sina John at Sarah sa night carnival na gaganapin sa kanilang bayan. Pagkatapos ng hapunan, ipinakita ni Sarah ang kanyang silid kay John. Doon niya nakita ang isang scrapbook na puno ng mga larawang kuha ni Sarah. Habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga ito, napagtanto ni John na mas gusto ni Sarah na kunan ng litrato ang magagandang sandali kaysa siya mismo ang nasa harap ng kamera. Unti-unting namuo ang isang matamis at tahimik na sandali sa pagitan nilang dalawa. Ngunit biglang narinig ang malakas na tahol ni Bernie Kosar mula sa labas. Malinaw na sinusubukan nitong tawagin ang pansin ni John. Napagtanto ni John na oras na para umalis siya. Ang hindi niya alam, mula sa malayo ay lihim pala silang pinagmamasdan ni Mark. Nang makita ni Mark na magkasama sina Sarah at John, lalo siyang napuno ng selos at galit. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Sam si John sa pasilyo. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa mga kamay nito noong nasa klase sila, ngunit iniwasan lamang ni John ang tanong. Maya-maya, isa na namang malupit na kalokohan ni Mark ang nagdulot ng gulo. Biglang sumabog ang matingkad na kulay rosas na pintura mula sa kanilang mga locker at tumalsik sa lahat ng gamit na nasa loob. Isa sa mga nasira ay ang napakahalagang litrato ni Sam kasama ang kanyang tunay na ama. Pagkakita rito, tuluyan nang nawalan ng pasensya si Sam at agad niyang sinugod si Mark. Muling nagkagulo ang buong paaralan. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagsimulang magliwanag ang mga kamay ni John. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nataranta. Nanatili siyang kalmado at agad na umalis sa lugar. Sa loob ng banyo, nagbukas ng kanyang damdamin si Sam kay John at ibinahagi ang isang napaka-personal na lihim.
Ipinaliwanag niyang maraming taon nang nawawala ang kanyang tunay na ama at naniniwala siyang dinukot ito ng mga alien. Matagal nang nahuhumaling ang kanyang ama sa mga nilalang mula sa ibang planeta at sa iba't ibang misteryosong pangyayari. Dahil sa kwento ni Sam, lalo pang napaisip si John dahil siya mismo ay bahagi ng isang katotohanang hindi alam ng buong mundo. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni John si Sarah sa pasilyo ng paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niyang lumayo rito. Natatakot siyang kapag masyado siyang napansin, mas madali siyang matutunto ng kanyang mga kaaway. Samantala, mas pinalalim ni Henry ang kanyang investigasyon tungkol sa pagkawala ng ama ni Sam. Dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang luma at abandonadong pabrika. Doon, napansin niya ang ilang kakaiba at misteryosong simbolo na nakaukit sa isang bakal na haligi. Habang sinusuri ang paligid, natagpuan din niya ang isang kumikinang na bato na tinatawag na locator. Agad niyang napagtanto na hindi ito ordinaryong bagay kaya dinala niya ito sa bahay upang masuri pa. Kinagabihan, nakatanggap si John ng mensahe mula kay Sarah. Inimbitahan siya nitong pumunta sa Spring Stream Festival. Habang magkasama silang namamasyal sa festival, tuluyan ang nagkwento si Sarah tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin niyang naging kasintahan niya noon si Mark, ngunit nauwi sa masamang hiwalayan ang kanilang relasyon. Pagkatapos nilang maghiwalay, ibinunyag ni Mark ang ilan sa kanyang mga pribadong lihim bilang paghihiganti. Makalipas ang ilang sandali, sumakay silang dalawa sa isang nakakatakot na atraksyon na dumaraan sa loob ng kagubatan. Sa simula ay masaya ang lahat, ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Dumating sina Mark at ang kanyang mga kaibigan at sinalakay sila. Napalibutan si John habang sa pilitang kinaladkad palayo si Sarah. Mula sa kanyang pinagtataguan, nasaksihan ni Sam ang lahat ng nangyari. Sa unang pagkakataon, nakita niya mismo ang tunay na kapangyarihan ni John. Buong lakas na lumaban si John, tinalo ng husto si Mark, at muntik pa nitong mabali ang braso. Pagkatapos nito, nailigtas niya si Sarah at naihatid ito sa ligtas na lugar. Nang ihatid niya si Sarah pauwi ng gabing iyon, lalo pang tumibe ang kanilang samahan. Bago sila maghiwalay, ibinahagi nila ang kanilang unang halik. Ngunit habang papaalis si John, hindi niya sinasadyang mabasag ang ilaw ng poste. Sa sobrang lakas ng kanyang katawan, nawasak ito sa isang iglap. Doon niya napagtanto na lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Dahil dito, nagpasya si John na hindi na niya maaaring ilihim pa ang katotohanan kay Sam. Nakipagkita siya rito at isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Inamin niyang totoo ang mga alien at hindi kailanman nabaliw ang ama ni Sam. Binalaan niya si Sam na napakadelikado ng lihim na iyon at maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na matakot, lalo pang natuwa si Sam. Sa wakas, nahanap na niya ang sagot sa pinakamalaking tanong sa kanyang buong buhay. Nangako siya kay John na habang buhay niyang iingatan ang lihim nito. Kinabukasan, lalo pang lumala ang mga problema ni John. Dumating sa kanilang bahay ang sheriff ng bayan na nagkataong ama rin ni Mark. Inakusahan nito si John na siya ang nanakit sa kanyang anak. Gayunpaman, maingat na hinarap ni John ang sitwasyon at nagawa niyang palabasing isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Henry ang lahat. Napagtanto niyang hindi na ang dating takot na bata si John. Unti-unti na nitong nauunawaan ang kanyang mga kapangyarihan at ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng mga ito. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanilang problema. Ang lumang video ni John na sumisigaw sa sakit sa tabing dagat ay muling kumalat at naging viral sa internet. Ito rin ang video na nakakuha ng kanyang misteryosong kalagayan. Kahit anong gawin ni Henry, hindi na niya ito tuluyang mabura sa internet. Nang maunawaan niyang napakaseryoso na ng sitwasyon, agad siyang nagpasya na kailangan na nilang lisanin ang bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si John. Ayaw niyang iwan si Sarah. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa. Lalong lumala ang kanilang away hanggang sa muntik na silang magsuntukan. Ngunit bago pa nila maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan, bigla na lamang dinukot si Henry. Sa pagkawala ni Henry, agad na napagtanto ni John na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Humingi siya ng tulong kay Sam at magkasama nilang sinimulan ng paghahanap kay Henry. Matapos sundan ng ilang bakas at mga palatandaan, narating nila ang isang nag-iisang bahay sa gitna ng liblib na lugar. Pagdating doon, inutusan ni John si Sam na manatili sa labas at magbantay habang siya naman ay palihim na pumasok sa loob. Nakakakilabot ang kanyang nadatnan, puno ng mga ginupit na artikulo tungkol sa mga nawawalang tao ang buong dingding ng bahay. Hindi nagtagal, natagpuan niya si Henry na nakagapos at wala ng kakayahang lumaban. Doon nabunyag ang katotohanan. Ang mga dumukot kay Henry ay isang grupo ng mga nahuhumaling sa conspiracy theories na lihim na nagtatrabaho para sa mga Mogadorian. Ngunit wala ng oras si John para mag-isip. Biglang sumulpot ang isang Mogadorian at agad silang sinalakay. Habang pilit na tumatakas sina John at Sam, diretsa ang hinarap naman ni Henry ang nilalang. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa buong bahay. Sa gitna ng kanilang pagtakas, naiwala pa ni Sam ang susi ng sasakyan. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan upang paandarin ang sasakyan kahit walang susi. Sa loob ng ilang sandali, inakala nilang ligtas na silang makakatakas. Ngunit muling hamarang sa kanilang harapan ang nakamamatay na Mogadorian. Sa pagkakataong ito, si Henry ang direktang tinarget nito. Sa isang mabilis na pag-atake, malalim nitong sinaksak si Henry sa dibdib. Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang lahat.
Ang taong matagal nang nagprotekta kay John ay ngayon ay nakikipaglaban na para sa sarili niyang buhay. Habang mabilis silang umaalis, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Henry. Malubha ang kanyang sugat at unti-unting humihina ang kanyang paghinga. Sa nalalabi niyang lakas, iniabot niya kay John ang kanyang espesyal na kutsilyo at ang locator. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang napakahalagang sikreto. Ipinaliwanag ni Henry na ginagamit noon ng ama ni Sam ang mahiwagang locator upang hanapin ang iba pang mga batang Tagalorian na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi rin niyang kung nais ni John na talunin ang mga Mogadorian, kailangan niyang matagpuan ang iba pang katulad niya. Imposibleng manalo ng nag-iisa, ngunit kapag nagsama-sama silang lahat, ang pinagsamang kapangyarihan nila ang maaaring maging pinakamalaking banta sa kanilang mga kaaway. Sa kanyang mga huling sandali, nakiusap si Henry kay John na huwag mawala ng pag-asa. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, tuluyan ang pumikit ang kanyang mga mata. Lubos na nadurog ang puso ni John sa pagkawala ng taong itinuring niyang tagapag-alaga at ama. Ngayon, si Sam na lamang ang natitirang kasama niya, at kailangan na niyang harapin ang laban nang wala si Henry. Samantala, matapos mabigang mahuli si John, nagtungo ang mga Mogadorian sa pinagtatagpuan ng mga taong dumukot kay Henry. Galit na galit sila sa kanilang kabiguan. Bilang parusa, walang awa nilang pinatay ang lahat ng sangkot gamit ang isang nakamamatay na makina. Pagkatapos noon, ibinaling nila ang kanilang buong atensyon sa paghahanap kay Number 4. Kasabay nito, lalo pang lumala ang sitwasyon sa bayan. Sinalakay ng mga pulis at lokal na awtoridad ang bahay ni John at opisyal siyang idineklarang isang mapanganib na puganti. Agad na inilunsad ang malawakang paghahanap sa kanya sa buong lugar. Samantala, nagsimulang mapagtanto ni Sarah na mas marami pa palang itinatagong lihim si John kaysa sa inaakala niya. Sa huli, direkta niya itong hinarap at hiniling ang buong katotohanan. Hindi na sapat para sa kanya ang mga palusot at kalahating katotohanan. Habang naglalakbay sila sa bayan, ibinahagi ni Sam ang isa pang nakakagulat na lihim. Ikinuwento niyang habang naghahanap ng mga alien ang kanyang ama sa Mexico, nakatagpo ito ng isa pang piraso ng kumikinang na bato. Agad na napagtanto ni John kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Dahil dito, nagpasya silang hanapin ito. Tulad ng dati, tinulungan sila ng misteryosong asong si Bernie Kosar. Siya mismo ang gumabay kay Sam sa eksaktong lugar kung saan nakatago ang bato. Para bang alam na nito ang lahat ng nangyayari. Samantala, nagpunta si John sa bahay ni Sarah sa huling pagkakataon. Nais niyang ipaliwanag ang lahat ng hindi nila pagkakaunawaan at marahil ay magpaalam na rin. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Bigla na lamang dumating ang mga pulis at pinalibutan ng buong bahay mula sa lahat ng direksyon. Wala nang ibang mapagpipilian sina John at Sarah kundi umakyat sa bubong. Habang tumatakas sila, nawala ng balanse si Sarah at nahulog mula sa gilid ng bubong. Ilang segundo na lamang at maaari na sana siyang mamatay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan. Nang hindi man lamang siya hinahawakan, napahinto niya si Sarah sa ere gamit ang kanyang telekinetic na kakayahan at ligtas siyang nailigtas. Sa sariling mga mata ni Sarah, nasaksihan niya ang isang imposibleng pangyayari. Ilang sandali pa, ipinakita ni John ang mas kahanga-hanga pa niyang kapangyarihan. Iniangat niya ang isang buong sasakyan ng pulis sa ere. Napamangha at natigilan ng lahat ng pulis na nakasaksi. Sa puntong iyon, wala nang sino man ang maaaring magduda na si John ay hindi isang ordinaryong tao. Nang maging imposible na ang manatili roon, matagumpay na nakatakas sina John at Sarah. Nagtungo sila sa kanilang paaralan, sa pag-aakalang iyon ang pinakaligtas na lugar na maaari nilang puntahan sa ngayon. Ngunit hindi nila alam na dumating na sa bayan ng tunay na panganib. Pumasok ang mga Mogadorian sa lungsod sakay ng isang convoy ng mabibigat na armored truck. Ang presensya pa lamang nila ay sapat na upang magdulot ng matinding takot. Agad nilang nilapitan si Mark at ang kanyang ama, kasama nila ang nakakatakot na commander ng mga Mogadorian. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kalupitan. Binyantaan niya si Mark at inutusang dalhin sila diretso kay John. Mas malapit na ngayon ang mga kaaway ni John, at magsisimula na ang isang labanan na maaaring magbago sa kapalaran ng buong bayan. Pagdating sa paaralan, kinakabahang sinabi ni Sam kay John na napalibutan na ng mga Mogadorian ang buong lugar mula sa lahat ng direksyon. Wala nang madaling paraan upang makatakas. Pakiramdam nila ay dumating na ang katapusan para kay John at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nang tila wala ng pag-asa, dumating ang isang bagong kakampi upang tulungan sila. Siya si Number 6, na ang tunay na pangalan ay Jane. May dala siyang mga nakamamatay na sandata at napakabilis kumilos kaya halos hindi siya makita ng kanyang mga kalaban. Sa sandaling sumali si Jane sa labanan, agad siyang nakapatay ng 2 sundalong Mogadorian. Bilang ganti, pinakawalan ng mga Mogadorian ang kanilang pinakamapanganib na sandata. Mula sa himpapawid ay bumaba ang malalaking halimaw na lumilipad at agad nilang sinalakay ang paaralan. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa buong paligid. Habang nagpapatuloy ang labanan, isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Biglang nagsimulang ipakita ni Bernie Kosar ang kanyang tunay na anyo. Maging si Sam ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit wala ng oras para mag-isip dahil sumiklab na ang digmaan sa bawat panig. Habang nagpapatuloy ang laban, pinatunayan ni Bernie na higit pa siya sa isang ordinaryong aso. Walang pag-aalinlangan niyang sinalakay ang isang napakalaking lumilipad na halimaw. Nagkaroon ng mabangis na labanan sa pagitan ng 2 nilalang.
Sa huli, nagtagumpay si Bernie at napatay ang halimaw, ngunit malubha rin siyang nasugatan at bumalik sa kanyang anyong aso. Samantala, patuloy na lumalaban si Jane ngunit unti-unti na siyang nanghihina. Humingi siya ng tulong kay John upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niyang gamitin nito ang kumikinang nitong enerhiya upang muling buhayin ang kanyang lakas. Tinulungan siya ni John at magkasama silang nagsagawa ng isang napakalakas na pag-atake laban sa mga kalaban. Mas naging mapanganib pa ang labanan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sina John, Jane, at Sam sa football field ng paaralan kung saan hinarap nila ang commander ng mga Mogadorian at isang napakalaking halimaw. Ito na ang pinakahuli at pinakamahalagang laban sa buong digmaan. Sa kanilang mahusay na pagtutulungan, isa-isa nilang napabagsak ang kanilang mga kalaban at muntik na ring mapatay ang commander. Ngunit biglang dinakman ng higanting halimaw si Jane at itinaas siya sa himpapawid. Nang makita ni John na nasa panganib si Jane, agad siyang sumugod upang iligtas ito. Sa pagkakataong ito, pinakawalan niya ang lahat ng kapangyarihang mayroon siya. Umabot sa sukdulan ng labanan at dumating ang sandaling nagpabago sa lahat. Sabay-sabay na pinakawalan ni John ang lahat ng kanyang enerhiya. Isang napakalakas na pagsabog ang sumiklab at tuluyang nalipol ang commander ng mga Mogadorian. Napakalakas ng pagsabog kaya walang ordinaryong tao ang maaaring makaligtas dito. Ngunit dahil sa kakayahan ni Jane na makatiis sa apoy, pareho silang nakaligtas ni John. Kinabukasan, muling nagtipon sina John at ang kanyang mga kaibigan at pinagsama-sama ang mga asol na locator stone. Pag-activate ng mga bato, ipinakita nito ang lokasyon ng iba pang mga batang Lorian na buhay pa sa iba't ibang panig ng mundo. Sa wakas, nalaman na nila kung nasaan ang kanilang iba pang mga kakampi. Kasabay nito, isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Muling nagpakita si Mark, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na bilang kaaway kundi bilang kaibigan. Iniabot niya kay John ang misteryosong kahon ni Henry, ang huling regalong iniwan ng kanyang tagapag-alaga at ang susi sa maraming tanong na hindi pa nasasagot. Malinaw na ngayon ang kanilang susunod na misyon. Kailangan nilang hanapin ang natitirang mga batang Lorian at magkaisa upang labanan ang mga Mogadorian. Nagpasya rin si Sam na sumama sa laban. Kahit wala siyang superpower, tumanggi siyang iwan ang kanyang mga kaibigan. Bago sila umalis, huling nakipagkita si John kay Sarah. Nagbahagi sila ng isang napaka-emosyonal na sandali, at binigyan ni John si Sarah ng huling halik. Sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siyang baka hindi na siya muling makabalik. Habang naghahanda silang simulan ng kanilang bagong paglalakbay, dumating din si Bernie Kosar. Sugatan man siya, nananatili pa rin ang kanyang tapang at sigla. Napangiti ang lahat nang makita siyang muli. Muli niyang pinatunayan na hindi lamang siya isang alagang aso kundi isa sa mga pinakatapat na miyembro ng kanilang koponan. At doon nagsimula ang panibagong paglalakbay nina John, Jane, Sam, at Bernie. Marami pa silang haharaping panganib, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila tatakas. Ang kanilang layunin ay hanapin ang natitirang mga batang Lorian at simulan ang digmaan laban sa mga Mogadorian na maaaring magbago sa kapalaran ng buong mundo. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. At bago tayo magtapos shoutout muna natin si Nene Jabasa from Marikina, kay Reynanti Adzi from Riyadh, Saudi Arabia, kay Yuan Medrano, kay Finsamin from Cabanatuan City, Nueva Ecija, kay CG Azul Reyes, at kay Baroy Arellano. Maraming salamat sa suporta mga boss. Nga pala yung nagpapa-shoutout sa previous upload natin na na-delete ko, hindi ko siya nakuhanan ng screenshot kaya pasensya mga boss, mag-comment na lang ulit kayo sa ibaba para ma-shoutout ko na kayo sa susunod na upload. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod.